ayaw ko nagkaengganyo dyan ng talaga, paghihiwalay. Kati, yung bang mga tao na ang baba ng tingin nila sa mga Duterte supporters. Ang sa tingin nila, yung mga Duterte supporters ay lahat patay gutom. Yung ganun ba? Na lahat ay bulag. Na kumbaga, ang sabi pa nga ano yun, kulto daw. Itong Duterte supporters. Yan. Yan ang ayaw ko dyan. Kasi alam nyo, kayong mga nagsasabi dyan na kulto yan, baka hindi nyo alam kung ano ang kulto. Hindi ba? Tingnan nyo naman, mixed ang klase ng Duterte supporters May mayayaman, may professionals, may mahihirap, may iba-ibang relihiyon. Hindi naman ang kulto po ay isa lang ang kanilang kunyari ay batayan, isa lang ang kanilang sinusunod. Pangbaga ay para silang mga bulag at bingi na isa lang ang kanilang sinusunod. Hindi naman po tama yung ginagawa nila. Ayoko po yung ganyan, discrimination yan. Gusto ko po ay magrespetuhan ho tayo. Exactly. Lalo na sa religion. Yung ayaw na ayaw ko dyan, ha? Sisiraan yung INC, grabe ngayon ang atake sa INC, no? Alam niyo po ako, hanggang ngayon nagtatanong pa sila ano ba talaga relihiyon ko. Kasi ang dami daw. Ang dami ko daw kaibigan sa iba-ibang relihiyon. Correct. Bakit naman hindi? Di ba? Kung isa lang ang Biblia natin. Di ba? Exactly. The New King James Bible. Bakit? Ginagamit naman yan ng Katoliko, ginagamit ng Protestants, ginagamit ng Mormons, ginagamit ng Iglesia ni Cristo. Alam ko dahil nagba-Bible study ako. Ano naman po yung sinasabi ng isang ali na, ewan ko, PhD daw siya, na ang iglesia daw ay kulto. Liable yan. Huwag tayong ganyan, ma'am. Ma'am, huwag kayong ganyan, ma'am. At you're violating the freedom of religion, ma'am. At ayaw ko dun, Kati, yung para bang gagawin pang it's a religion war. Yes. Yung tapatan natin ang iglesia, sabi nung ali. Teka muna, ma'am, sino ba nag-utos sa'yo? Tatapatan mo yung ilan ba kayo? I missed you. Good morning, Kati. Oo nga. Absent ako kahapon, balita ko, gumala-gala ka naman sa EDSA. Oo, kasi nakita ko yung mga kaibigan natin nandun. Nandun Paulo. si Kong Paulo, nandun si... Si Lian kaya? Si Lian dumaan po. Tapos nandun din si former Congressman Mike Defensor. Marami pa sila. Si Ega Irisa yata nandun din si Harold Respicio. Pero dun kami sa other side. Kasi nga, apparently, mother. Bakit? Di ba? Kaya tayo umaten. Kasi yung call is for everyone. Na against corruption. Exactly. But apparently, may mga grupo doon na parang... Makabayan, tsaka akbayan. Huwag daw sumali yung mga diehard Duterte. Well, kami naman, basta, mga leftist aligned, ayaw din namin. Kaya nakita ko kahapon si Kong Paulo Marcoleta nakatayo doon sa parang malapit sa shrine pero nasa gilid. Nasa gitna kami, sa gilid kami. So, basically, at saka maganda rin na naka-attend. Kasi alam mo, at least sumunod tayo dun sa panawagan na magkaisa tayo para we'll go against corruption. Ayan si Kirubin, si General Kirubin, Medal of Valor yan. Correct. Pero ang naging problema nga, controlled. Di ba parang, may naratibo sila na gusto lang nila. Especially yung mga umakyat na sa stage na iba nga doon ang balita, di ba, nakinabang din sa maleta. Paano mo gagawing yan? Anti-corruption. Kung rin sila, nasasangkot din sila sa maleta or flood control issue na kasi dapat kung white ribbon, walang kulay. Exactly. Yun ang pagkaintindi ko. Kaya lang ako hindi pumunta, Kati, kasi alam mo, maandar yung kuminsan yung maandar kuminsan yung aking sakit sa paa. Sa tuhod. Pero ako, nakiki-unite naman ako doon sa anti-corruption natin na panawagan. Kaya nag-post ako sa Facebook ko na huwag kayong ganyan, kayong mga leftist, huwag kayong
sabi na, hindi kasali dito ang mga DDS, dito para lang ito sa mga kakamping at mga dilawan. Kung sa bagay, dilawan ako pero ayaw ko yung ganyan. Kasi alam mo, ang mga leftist, lalo na yung mga nagsabi niyan, mga makabayan, akbayan. Nung 1986 naman, nandyan kami na mga dilawan. Wala naman kayo dyan sa EDSA kasi hindi kayo sumali, itong mga makaliwa, hindi sumali sa snap election ni Cory versus Marcos kasi ayaw nila ng eleksyon, gusto nila revolusyon. Yan. Yun nga. Kaya wala sila dyan sa EDSA. Ngayon, tapos sabihin nyo sa mga tao, ay, kayo, mga Duterte kayo, hindi kayo kasama dito sa EDSA. Bakit? Kayo na ba may title dyan sa EDSA? Hindi, yun nga yung nakakagulat, Mother. Kasi supposedly dapat, di ba, it's for everyone. Kasi if you're calling for anti-corruption, okay, naintindihan natin yan. Gusto nyo, kung sinasabi nyo yung impeachment ni BP Sara, tuloy naman yun Pero wag nyo pipigilan, tayong lahat ay mamamayang Pilipino. At saka nagbabayad po sila at kami ng taxes. Exactly. Ano ba kayo? Yung nananakaw dyan, di ba yan taxes din namin? Yes. Abay, kung ganyan, ay magsukatan na tayo. Kung magkano ba tax na binabayad nyo? Bigay kayo ng 10 dyan, tapos bigay din ako ng 10 tao dito. Magpapakitaan tayo ng ITR natin. Yan. Kaya ayaw ko yan, kasi divisive. Gusto natin, unite tayong lahat sa isang kausa, ang anti-corruption na call natin, kasi itong corruption ang number 1 na problema kung bakit po mahirap na laling naghihirap ang tayong mga Pilipino. I think, Mother, ang naging problema dyan, alam mo, marami kasing tao na gusto nila sila yung bida, sila yung, alam mo yung feeling nila, didiktahan nila yung tao. Na eto gawin nyo, eto. Walang ganon. Dapat irespeto nyo rin po ang paniniwala ng bawat isa, ang gustong gawin ng bawat isa. Pero yun hindi nyo dapat silang diktahan, huwag kayong mang-insulto. Kasi kung talagang ang panawagan is talagang iisa, is anti-corruption, walang ganon, walang pigilan. Kaya meron pa sila, huwag kayong tatawag na BP Sara ganon or Duterte ganon. Pero sila, may sinabi ba sila na BBM? May narinig ba kayo? Teka muna, di ba yung freedom of speech and expression, kahit saan pwede kong gawin yan? Kahit saan? Exactly. Kahit sa labas ng bahay nyo. Diba? Exactly. By Hindi naman rule of pwedeng court, sa kalye, na public place ang kalye, EDSA, ay bawal po magsigaw sila na kung anong gusto nila. Pag sinabi nila, si ganito, panot. Bakit? Bawal ba yan magsabi ng si ganito, panot? At saka si ganitong pangit. Sinasabi ho ng mga tao, ang korupsyon, ang pinakasanhi ng kahirapan ng Pilipinas at hindi na po ninyo yan mababaliwala. Kaya po tayo nagtatawag ng anti-corruption rally. At dapat lahat po tayo ay nagkakaisa dyan. Walang personalidad tayong kinokontra dyan. Kaya hindi ako sumama dyan kasi alam niyo naman na best friend ko si BBM, baka hindi ko mapigilan. Correct. Di ba? Kaya hindi na lang ako sumama. Sabi ko ba, baka magalit na naman yung mga kaibigan ko dyan sa kaliwa at saka yung mga akbayan. Ayaw nila ng BBM resign di ba? Kaya ako, timing na din na masakit ang tuhod ko kahapon. Pero may nakita ko dyan, Kati. Sabi mo, pinakyaw mo yung mga lumpia doon. Kasi nung dumaan ako, sobrang init. Tapos nakita ko, may nagbebenta ng ice candy. Siyempre, may mga kasamahan tayo doon na nandun nga, wala sila sa main event, nandun kami sa gilid. Sabi ko, sobrang init. So sabi ko, akin na yan, papakyawin ko yung mga ice candy. Tapos nagtawag ako ng sorbetero. Tapos merong nagbebenta ng lumpia. Nagpakain tayo. Ako, favorite ko yung lumpia na yan. So ako nga, sabi ko nga, wag yung mga nagsabi nga na... kahit sinong kukuha, pwede. Pwede. Kahit anong kulay. Mother, meron nga. Binigyan daw na antay ito, nandun umaten. May video yan guys. Meron ba kayo nun? May video yan na binayaran daw ng 200 pesos sila. Yung babae. Yun yung babae. Tapos kasi wala raw silang pagkain. So, nakakatawa kasi nakakaawa. Kasi pupunta sa amin kasi marami kaming food.
Yun. So, tayo nagpakain. Oo, tama yun. Next time, sasali din ako dyan sa Oo, rally. masaya naman eh. Kasi yun ang tinatawag. Ako mamimigay din ng lumpia at favorite ko yan eh. Tsaka mother, yun ang matatawag talaga na iisa kayo. Oo. Kahit anuman ang kulay ng politika nyo, basta isang pinaglalaban nyo na anti-corruption. Ang nangyari lang, sila lang talaga very selective. At saka, alam mo yun, ayaw ko dyan ng talaga, paghiwalay. Kati. Yung bang mga tao na ang baba ng tingin nila sa mga Duterte supporters. Ang sa tingin nila, yung mga Duterte supporters ay lahat patay gutom. Yung ganun ba? Na lahat ay bulag. Na kumbaga, ang sabi pa nga ano yun, kulto daw. Itong Duterte supporters. Yan. Yan ang ayaw ko dyan. Kasi alam nyo, kayong mga nagsasabi dyan na kulto yan, baka hindi nyo alam kung ano ang kulto. Di ba? Tingnan nyo naman, mixed ang klase ng Duterte supporters May mayayaman, may professionals, may mahihirap, may iba-ibang relihiyon. Hindi naman ang kulto po ay isa lang ang kanilang kunyari ay batayan, isa lang ang kanilang sinusunod. Pangbaga ay para silang mga bulag at bingi na isa lang ang kanilang sinusunod. Hindi naman po tama yung ginagawa nila. Ayoko po yung ganyan, discrimination yan. Gusto ko po ay magrespetuhan ho tayo. Exactly. Lalo na sa religion. Yung ayaw na ayaw ko dyan, ha? Sisiraan yung INC, grabe ngayon ang atake sa INC, no? Alam niyo po ako, hanggang ngayon nagtatanong pa sila ano ba talaga relihiyon ko. Kasi ang dami daw. Ang dami ko daw kaibigan sa iba-ibang relihiyon. Correct. Bakit naman hindi? Di ba? Kung isa lang ang Biblia natin. Di ba? Exactly. The New King James Bible. Bakit? Ginagamit naman yan ng Katoliko, ginagamit ng Protestants, ginagamit ng Mormons, ginagamit ng Iglesia ni Cristo. Alam ko dahil nagba-Bible study ako. Ano naman po yung sinasabi ng isang ali na, ewan ko, PhD daw siya, na ang Iglesia daw ay kulto. Liable yan. Wag tayong Cyber ganyan, libel ma'am. yan, Ma'am, wag kayong ganyan, ma'am. At you're violating their freedom of religion, ma'am. At ayaw ko dun, Kati, yung para bang gagawin pang it's a religion war. Yes. Yung tapatan natin ang iglesia, sabi nung ali. Teka muna, ma'am, sino ba nag-utos sa'yo? Tatapatan mo yung ilan ba kayo? Alam niyo, sabi ng friends ko na pare, ilang pare na nagsabi sa akin, Sabi ko kasi, Father, ba't hindi ka maghumili ka dyan, sermon, anti-corruption dyan every week? Sabi niya, alam mo, Rowena, ay matatanda na lang nagsisimba. See? Paulit-ulit na lang yung mga mukha nakikita ko sa simbahan, mga bata, hindi nagsisimba. Sa social media. Yun. Sa ano ko po, huwag po tayong mag-discriminate ng mga tao batay sa kanilang relihiyon o status sa buhay dahil hindi po yan ang turo ni... That is not the teaching of our God. Lord, Yes. Jesus Christ. Di ba? Yung sabi Tsaka niya, love thy neighbor. Kaya pinagtatalunan nila yung si Jesus Christ na siya daw ang Diyos. Or si Lord God, anak ni God. Kung magtatalo po kayo, kung kanya kayong relihiyon dyan, di kanya-kanya kayong paniwala. Pero wag naman po yung siraan nyo yung iba. Diba sabi nga, Mother, 3 lang dapat wag mong pag-usapan para hindi kayo mag-away ng mga kaibigan mo. Politics, religion, ano yung isa? Love life. Oo. Hindi, utang. Utang. Alam nyo, ako, I come from ecumenical family. Tatay ko, hindi lang protestante, Baptist. Napaka-conservative kaya ng mga Baptist. But my father was actually liberal for his generation. Judge Sixto Rojas Gonzon of Silliman University and MLQU College of Law. And my mother, Elvira Causing Villena, was a devout Catholic with my lola. Wow. Kaya lahat ng pangalan namin may Maria. Diba? Maria Rowena, Mary Catherine. Mary Catherine. Naawa. Kasi kung Kristiyano ka noong araw, 1957 ako pinanganak kailangan may Maria ka. Oo nga, kaya martir. Kaya yung mga lalaki na meron ding Jose Maria. Oo nga, diba? Yes, you're right. After Jose Maria ng Don Bosco, di ba? So, yung religion po,
wag po kayong magkamali. Oo. Na mang-away po kayo ng ibang relihiyon o ibang tao dahil iba ang paniwala nila. Eh kayong mga, alam mo, yung hindi bumoboto, Kati, yung Jehovah's Witness. Ayaw nga nilang mag-flag ceremony. Correct. Ayaw din nilang mag-salute sa flag. Kasi daw that is worshiping idols, gods. Umabot pa sila sa Supreme Court. Dahil ayaw nilang kumanta ng bayang magiliw, pero sa silanganan. Ayaw nga. Umabot pa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, Pilipino kayo Eh kung ayaw nyo kumanta, tumayo lang kayo. Di ba? Hindi naman pwedeng nagbabayang magiliw kami dito, kayo dyan Nakaupo kayo dyan, natutong-its kayo. Eh ba hindi pwede, mag-aaway tayo dyan. At ang mga Jehovah's Witness, hindi po sila bumuboto. Di ba? Hindi sila nagre-rehistro. Kaya hindi pwedeng sabihin ng gobyerno, mag-rehistro kayo lahat, kung hindi, ikukulong kayo. Exactly. By choice. Freedom of religion. Ayan. Diyan, kaya yan po lang ang sagot namin sa mga katanungan na dapat ba tayong mag-away dahil sa religion natin? Exactly. At saka, ang pinagtataka ko lang dyan, Mother, no? Bakit nyo titirayan ng INC na ang panawagan is anti-corruption din? Diba? Accountability, transparency, and may isa pa I forgot. Accountability. And transparency. Diba? Alam mo yun? Accountability. Oo, diba? Bakit ganon? Diba dapat nga suportahan? Kasi nananawagan sila para sa kapakanan ng ating bayan dahil sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. At saka nasa Bible naman ang panawagan. Bible-based yan. Yes. We must expose them. Nakalagay sa Acts of the Apostles. Wag kayo nagba-Bible study. Ako ito absent lagi.